sila mag-adjust sa akin. May pinagdadaanan din ako. Hindi ako masyado nang nag-iisip kung anong iisipin ng ibang tao. Disiplina at saka yung pagmamahal mo sa trabaho. Kasi kung hindi mo rin, at saka sa katrabaho, marami rin akong nasaktan. Mas mahirap ngayon. Mas mahirap ngayon in a sense na everyone can tell a story. Kung sino yung nakakaintindi, siya na lang yung umintindi. Kasi hindi mo, you can only control 5% of the narrative, which is your truth. The 95%, hindi mo na hawak yun eh. May iba-ibang factors na yun. Yun yung kailangan mong isipin. Siya lang yung may problema. Baka nga naman may mali rin ako. Hindi talaga magkakaayos. Pwede palang maging malinis ang salitang politika. O, di ba? Pwede palang may tumayo talaga as a frontliner for good governance. Hello mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa Pasigenyo at mga subscribers ng Luigi Vlogs. Welcome po sa vlog ng Pasig Interviews. At ang kasama natin ngayon ang ating very dear Konsehala Angelu De Leon. Hello! Maraming salamat. At ayun pa kotondiak si ate. Sorry na lang, malakas yung boses niya. Oo, ayan. So welcome at maraming salamat dito sa pagpapaunlak mo sa vlog ng Pasig Interviews. Long time no see! Uy, na-miss ko to kasi ang last natin, nasa Kali lang tayo. Oo, napakain ka. Doon kumain rin naman tayo dito sa sobrang sarap na kainan na pinakilala mo sa akin. Yes. Dito lang rin yan sa may Barangay Ugong, yes. Pasig, The Grove. Yes. Ang Meats and Deli Cafe. Yan. Ayan, so busog kami. Oo, at masarap. First time ko rin dito. Buti na lang nagawa natin to. Ang may-ari ay si Aliana Asistio. Napakaganda. Yes. Napaka-accommodating. Yes. At siya talaga nagluto for us. So, natutuwa ako. Alright, una-una, kamusta ka? Ha? Kamusta? Mabuti. Nakakatuwa lang kasi marami nang nangyari. Marami nang nag-adjust from the time na ginawa natin nga nung una. Yung support Pasig Local. Yung mga hashtag, support Pasig Local. Ayan. That was bago manalo, di ba? Pre-elections, elections. So, marami na rin pala tayong pinagdaanan. Si Angelu, ang stint mo ngayon ay first time mong maging politician. Yes. No? So, kamusta naman yung from show business, tumawid ka ngayon sa public service? Well, kung sa public service, hindi siya malayo. May mga differences when it comes to getting to know legal basis. Kasi bilang konsel, iba yung ginagawa namin gumagawa ng batas, ordinansa. So, yun yung mga kailangan mo talagang aralin. Hindi mo siya pwedeng sabihin na it'll come naturally kasi dapat may mga inaaral kang mga batas. Pero yung pagiging public servant at saka yung pagiging artista, hindi siya malayo. Bilang artista, masasabi mo naman na public servant ka rin kasi nagbibigay ka ng saya. May mga bagay-bagay din na nagbibigay ka ng tulong minsan sa mga organizations, orphanage. Hindi lang kasing lawak, kasing dami ng isang pagiging nakaupong public servant. Tsaka, I assume, na mas may pressure sa'yo. Bukod sa first-timer ka nga, first term mo rin, at number 1 ka pa. Thank you po. Ayun, na-pressure ka ba lalo? Yun nga yung next question ko I mean, mas may pressure ang public service ngayon sa'yo, compare sa show business? Kasi merong expectations. I think, yun yung nagbibigay ng pressure sa kahit na anong bagay. Hindi porket public official ka lang, politiko ka. Yung expectations ng tao, normal yun na makapagbigay ng pressure sa kung sino man. So, it's how
we personally deal with it. I think that's gonna be the difference. Kasi may ibang talaga nagpapa-pressure, may ibang nag-go lang with the flow, may ibang inaaral yung pressure na kaya nila at hindi nila kaya. May mga panahon na pag hindi ko kaya, nagiging kailangan kong i-secure yung sarili ko. So, nagsa-self-hibernate ako. Kasi kailangan kong balansehin, di ba? Ayan, dyan sa introng usapan natin, medyo hindi na tayo lalayo, no? Oo. Kasi ang magiging run ng ating interview ngayon, gusto kong mabigyan mo kami ng bird's eye view ng kaibahan or comparison ng show business and politics, no? So, magbibigay ako sa iyo ng mga ilang aspeto doon at ibibigay mo ang iyong opinion or experiences na pwede mong ma-share sa amin. Okay. Ayan, game ka na ba? Game na! Ayan, so sa una, pagpasok sa showbiz and pagpasok sa politics. Ang pagpasok, unang-una, I think, sa... May magkaiba siyang aspeto, okay? Kasi ang minsan, pareho, ito yung, ano muna tayo, pareho o yung magkaiba? Sige, Kung ano lang, yung... sige. Paano mo siya i-define? Sige. Sa pagkapareho niya, ang unang mananaig is yung kagustuhan mo, yung passion mo. Pareho yun. Correct. Pareho yun, di ba? Yung magkakaiba niya sa pagiging artista, kailangan mo mag-audition. Di ba? In a sense, pareho siya sa pagiging public servant. Pero iba in a sense, piling-pili lang yung taong mamimili sa'yo sa pagiging artista. Sa kabilang banda, sa pagiging public servant naman, para kang nag-o-audition ng hindi. Kasi, pero mas malawak yung pinagsisilbihan mo, yung pinag-auditionan mo. Bakit hindi siya parang pareho ng audition? Kasi sa audition ng pag-aartista, sabihin sa'yo, kumanta ka, o so kakanta ka. Talent, Umarte ka, no? ganito ka, ito gagawin mo. Yung dating mo sa tao, makikita na nila yun. Sa pagiging public servant, nag-o-audition ka. Pero for me I would speak for myself. Yung pag-audition mong yun, it's more of saying kung ito talaga ako hindi ako nagpapakita ng talent. You would notice, hindi ko rin alam kung nanonotice ng mga, pag sinasabi lang, kumanta ako nung election, hindi talaga ako kumakanta. Bukod sa ayokong i-share. Pero nung nasa showbiz ka ba, kumakanta ka? Oo. Siyempre, yung sa tao, yung sa pagiging public servant, nag-audition ka in a sense, pero ang pinapakita mo, kung sino ka talaga. Dapat for me. At least for me. So, yun yung magkaiba bilang artista at saka public servant. Yes. Tsaka akin naman, no, yung dun sa apelyido, no, sa public service or sa politics, medyo may dating na pag may apelyido ka. Oo, pero... Sa show business, kahit sabi mong anak ka ni ganito or apelyido kang ganito. Pero I think doon sila rin pareho. Kasi parehong clannish Di ba? Parehong clannish ang pagiging artista at saka pagiging politiko. Di ba? Kaya nga minsan nakikita mo, napapass on yung position, di ba? Sa bagay. So kami rin, sa pagiging showbiz din, sa pagiging artista, napapass on mo rin yun. Yung legacy ng kung ano yung dala mong apelido, anong dala mong clan. Speaking of passing on, meron bang interested or sa mga anak mo? Wala. Ang gaganda, ang gwapo ni Rafa. Right? I know. Pero like with yung pagiging showbiz ko, hindi ko rin kasi sa kanila pinilit. Kung ano yung gusto nilang path, yun ang gusto nila. Or pag nandyan na yan, nandyan na yan. Hindi ko rin pwedeng sabihin yun ngayon sa line of work ko. Hindi ko rin sila pwedeng pigilan, hindi ko rin sila pwedeng pilitin. Diba? Ayan. Susunod na aspeto. Income. Income. Sige. Income, magkaiba. Let's say... Kunyari, di ba may project ka ngayon, pulang araw. Paano ang bayad dyan? Per taping day. Ganun. Oo, per taping day. Ganito na nga lang, kaya ko sasabihin magkaiba. Unang-una, kami bilang artista, pag meron kaming taping, guesting, mall shows, lahat yon bayad. When it's
kumbaga, so wala kang fixed price on a monthly basis. Syempre, sa pagiging isang public official, 15:30 with the ATM. Yun na nga, with the ATM, with the land bank ATM. So, yun, different. Pero, base sa tax na binabayaran mo, ganun din. Iba din yung sa amin kasi sa pagiging artista, wala namang kaming PhilHealth, wala kaming GSIS. Kumaga kung sakali, sa yun na yun, personal mo yun. Pero may mga taxes, ibang taxes din naman yung binabayaran namin. Sa pagiging, I think ang pinakamalapit na when it comes to income, not the amount per se, pero sa income is more of corporate. Di ba? Pareho sila. Mga yan, yung pag corporate ka nagtatrabaho sa isang company, yan ang medyo mas pareho, 15, 30. Sa showbiz, eto alam ang ano ko, 10:30 kami. Ay, 10:25. Like, Yung swelduhan namin, 10:25. Yung paycheck yun. Yung paycheck. So, sa government, This cut off, 15:30. Yun. iba pa rin maging artista, blessing at komportable pa rin. Oo naman. Komportabling trabaho pa rin. Yes. Dahil nga dun sa compensation din. Yes. At saka, iba talaga eh. Iba yung bigay sa'yo eh. ng pagiging artista. Yung benefits niya, yung perks niya, iba yun magkaiba talaga, yung tingin bilang isang public official at artista. Sa tao, parang baka feeling na pantay, pero hindi eh. Kasi sa pag-i-artista, Iba yung pag-regard sa'yo, no? Iba eh, iba. Iba rin naman yung pag-regard sa'yo. Yun nga, parang sinasabi nila, may honorable ka na sa pangalan mo or iba yung position mo. Yung artista kasi, parang pang-general, yung pangkalahatan, iba yung may posisyon, di ba? Parang, yun, konsihal ka ngayon. Yung sa artista, iba naman yung status mo. Di ba? Ano yung reach mo? Ano yung scope of reach mo? Ano yung lawak ng audience mo? Ano yung nabibigay mo? Pag may project ka, gaano yung napapasok mong pera, income? Parang ngayon, di ba yung Rewind, 900 million na. So, sana reach for 1 na ba? Yes. Sila na? Sila na pinaka-highest. Ayan. Ganun. Magkano kaya ang talent fee ng isang Angelo De Leon? Pero it's too personal. Yeah. Pero, ayun. Yung tatlong kanta. Magkano? Tatlong kanta. Pero ano yung mga kinakanta mo dati? Hindi ko papakantayin. Curious lang talaga ako. Ano? Ano, yung totoo? Oo. Ano ba? Mga kumota na sa Kiss Me, yan. Buttercup. No, mga Puro ganun. masasaya. Puro masasaya. Tsaka yung syempre yung mga panahon namin, baka hindi mo alam yun eh. Ano? OPM yun, cool ka lang. Yun. Cool ka lang. Yahan. Eto, mind work naman, mind work. Yung pag-memorize ng script. Tsaka, ngayon, syempre, pag politician ka, being a councilor, no? Pagle-legislate, pagsusulat ng ordinansa, mga batas. Ano ang naging ano mo doon? Well, yung difference kasi sa pag-artista, kailangan mo talaga siyang i-memorize. Pero magaling ka sa ganun? Kaya naman. Pero hindi naman, pag sa ganyan naman, hindi naman word per word, no? Minsan, pero merong mga ibang director at saka scriptwriters na minsan pag period, yun medyo mahirap kasi kailangan talaga iba yung salita eh. Yung dito dapat rito kasi dun mga panoon noon walang dito pa. May mga ngayong words na maiksi na lang pero dapat nung mga panahon ng 1930s isang buong word siya na sinasabi. Pero sa mga ganun. Ano ang ano mo? Yung kunyari, paano ka mag-memorize? Sa set na ba? Or the night before? Depende sa length. Pinakamahirap sa akin, yun na lang mas madaling sagutin. Mas mahirap sa akin yung one-liner, ganun. Yung batuhan ng ganun. Kasi marami mas kailangan, yun eh. At saka mas kailangan, minimemorize mo yung sinasabi din nung kausap mo. Yung cue, no? Yes. Minsan di pa tapos pa pala yung script. Oo. Kesa yung pag monologue, yung medyo litanya, yun medyo mas madali. Pero yung sa difference naman niya sa pagiging legis,
Ang Legis kasi nasa iyo hawak mo Pwede mong basahin, pwede mong right there and there. Kaya ako, minsan yung sponsorship speech mo, minsan pwedeng memorize mo, pwedeng hindi. Pero lagi kang lagi kang merong at least backup na nandun yung sasabihin mo. Ayun, hindi. Tsaka pagdating sa ganyan, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit nakaupo kayo dun sa session, nakikita ko, di ba pinupuri nga kita, sabi ko, nakikita ko kung paano, hindi ka naman abogado Lahat kayong bago dyan nasa panahon or nasa oras ng learning pa rin. Laging may ganun, no? Talagang nakikita ko yung pagtutok mo, pagbabasa mo. Marami rin akong inaaral. Hindi lang mukhang hindi lang ako mukhang nag-aaral. Pero hindi, maraming learning curves. And I enjoy the learning curves kasi I think isa yun sa naging motto ko na you never stop learning, diba? Ayan. So, ito trabaho mo na pareho yan politics and showbiz. Pagdating dyan sa dalawang trabaho mong yan, small or big, share mo sa amin yung ano yung pinaka na-enjoy mo or nagugustuhan mo? I'm sure lahat yan, to entertain and to serve people, medyo same rin naman yan sa ganon, no? Pero isa work. Shock, sobrang daming lumadating sa utak ko. Hindi. Sa showbiz, siguro yung pinaka-isa na magsa-stand out is the part that you can portray someone else. You can be different. You can try to experiment. Sabihin natin, pagiging mataray, yung pagiging mataray na in a period film. Yung mga ganon, yung iba-iba, pwede kang maging iba-ibang tao. Yun yung sa pagiging artista. Sa Legis naman, yung biggest, parang napapawawa ko minsan or napapastop. Tapos parang, grabe, pwede pala yun. Na in one ordinance that you can do, can change a community or change a system or yung impact, parang overall impact, parang ganon, hindi lang from sectoral, pero isang buong community pwede mong mabago. So, napaproud ka, no? Sa marami ka na rin naman na anong ordinance. Bigay ka ng ilan sa talagang napaproud ka? Ako? Kasi minsan nakikita natin maaring maliit yun pero very symbolic, di ba? Sana. Lalo ka na sa community kapit mo, di ba? Sana. Marami. Kaso lang, syempre may mga ibang bagay na may mga ibang ordinansa kang napasa mo or ginawa mo dahil iniintay talaga siya ng constituents mo. Dahil meron ng local, which is yung solo parents, isa yun. Pero dahil may local ka namang ginawa, I think isa sa mga gusto kong ika-proud dahil feeling ko talagang if implemented right, it would reach generations na makakapagbago ng mindset. One is yung pag-institutionalize ng Family Day. Pagbibigay importansya ng Family Day na yun kasi yung nagbibigkis sa bawat individual. Yun yung nakakalimutan natin. So, isa yun sa kinaka-proud ko. Second, I think, is yung Claygo. Alam ko, kakapasalan kasi niya. Clean as you go. Parang medyo American type na. Oo. At saka nakikilos na ako. Pag kumain ako ng Jollibee, kikilos na ako. Oo, yes. Sad to say. Yun, Claygo at saka yung tapat ko, linis ko. Kasi for me, it speaks a lot parang ako nakikita ko noon din bago ako pumasok at ginusto ko maging konsehal is yung ano ba yung mindsets na gusto mo sanang mabago bilang isang Pasigueño kasi marami tayong tinitake for granted So hopefully yung mga yon would cross generations kasi pag nakita mo yon na nangyayari, alam mo yun, parang nakakatuwa na parang oh my gosh, yung problema natin sa basura, pwedeng in that change of mindset, pwede siyang masolusyonan. Diba? Or pwede siyang mabago kahit pa paano. Hindi man bigla, hindi man instant, kumbaga yung
yung mararanasan nating pagbabago dahil dun sa ordinansang yun. Pero if it would continue on to the next generation and on to the next, makikita mo yung change. I mean, bata pa lang, masasabi na natin na matatrain na natin yung mga anak nating magligpit or maglinis ng bahay. Tapat nila. Or... Hindi, tsaka nakikita ko rin naman sa inyo. In fairness, hindi lang naman kayo basta makapagpasa ng ordinansa or what. Naniningil din kayo sa mga implementors, lalo na sa budget hearing nila. Yes. I think ano yun. Yun rin yung check and balance nun eh. At saka isa yun sa isa yun sa pinagpapasalamat ko na ganito tayo dito sa Pasig. Yung sistema natin. Oo. Kasi, syempre, makakarinig ka rin naman. And I don't want to compare. Pero, isa yun sa check and balance mo eh, na parang sa ibang syudad ba, sa ibang lungsod ba, ganun din ba? Para alam mo na kung may ginagawa kang mali or kulang yung ginagawa mo or tama ba yung ginagawa mo, at least makikita mo doon, di ba? Eto, lagi kong tanong to, no? Never ending ang learning. Yes. Or kahit dati na nagtanda sa'yo, or ito, yung learning mo dito sa politics and sa showbiz, ano ang pwede mong i-share na mga natutunan mo? Kahit ano, kumbaga parang may touch sa'yo personal or sa professional or career life mo. Kung ano yung dinadala ko. Ng showbiz. Na nakita-discipline, no? Showbiz. Maano kaya sa ganun? Oo, isa yun sa magandang tinuro ng showbiz. Siyempre, I had my fair shares of pagiging pasaway, diba, ng bata. Hindi ko naman tinatago yan. Pero yun, yung disiplina at saka yung pagmamahal mo sa trabaho. Kasi kung hindi mo rin, at saka sa katrabaho, I think yung mga yon natutunan ko at an early age because I was in showbiz at an early age. Meron syempreng, and I learned it the hard way, in a sense. Marami rin akong nasaktan, and because of that hurt, yung pagpapakumbaba, malaking tinuro nun sa akin. So, yun yung dala-dala ko ngayon na at sa pagiging politiko pala, kahit sinasabi nilang magkakaiba kayo, kahit na at the end of the day magiging magkakaaway kayo, kahit at the end of the day magiging magkakalaban kayo. Wala kang permanent no? Wala daw permanent na ganun. Okay lang yun eh, basta may respeto ka. Kasi at the end of the day, pwede naman magbago ang opinion eh. Pwedeng magbago ang posisyon ng isang tao. And you don't take it personally. Di ba? Ayan, sa politics, ano yung sa tingin mo, maring too early to tell kung may natututunan, no? Hindi naman tayo magiging technical, no? Or may mga realizations ka ba? Sa politics, I think mas na ngayon natututunan ko na hindi lang enough na yung sinasabi lang okay ka sa tao. Kasi may nakalapat siyang, kahit siguro hindi ka legis kahit executive ka or yung may nakalapat siya na kailangan may pinag-aaralan ka. Kailangan natututo ka, hindi lang based on experience, but based on history, based on other people's experiences na ngayon mapapaisip ka, sino ba yung mga hinahangaan kong politiko? Ano bang stand nila? Ano ba yung how were they as a person? Paano nila natayuan yung ganong klase ng stand, kahit opposition sila, kahit ganyan. Yun yung inaaral mo. Kasi at the end of the day, hindi pwedeng matuto ka lang by experiences. Ay, ganito pala to. Napagkamalian na ng iba ba't hindi mo sa kanila matutunan? Ayan. Dating naman sa media, no? Ano ang masasabi mo? Kasi dati, free TV, yes, radio, tabloid. Doon lang naman umiikot ang info, di ba? Oo. Ngayon, broadsheet, di ba? Actually, hindi na talaga masyado rin, may TV pa rin, yes. Pero talagang na ang social media, napakarami ng platform. Super. Siyempre nakita mo yung transition no? Paano mo, Parang ano mo doon? Ang tanda nung nakita mo yung transition.
Ano naman kasi yan eh, 90s to early 2000, di ba? Oo. Ano yung difference? Mas mahirap ngayon. Mas mahirap ngayon in a sense na everyone can tell a story. Whether true or not, lahat may influence. May narinig ako nagsabi niyan, yung parang dati kasi ang pwede lang magsulat or ano sa isang celebrity or public official or press, sino mang press, journalist. Piling-pili. Sila. Piling-piling, Tsaka don't get me wrong ha. When I say that, hindi ko lang mahanap yung pero yung katulad nun, lahat ng journalists, bakit bago sila maging journalist or kahit credible journalist, kasi pinag-aralan nila how to become one. Ngayon, everybody can just be a journalist. And then, dahil din sa all the infos, if ang isang tao hindi rin ganun kagaling mag-research, kumbaga kung nakabase ka lang sa iisang website or reference. Di ba? Yun lang yung alam mo. Yun yung difference. Di tsaka dati, kaya mong singilin yung taong nagsasabi sa'yo ng mali. Hindi na masama eh. Okay lang yung masama kung galit talaga sa'yo, masama talaga sa'yo. Pero yung mali, pwede mong singilin eh. May nakakasuhan. Correct. Ngayon kasi, nagtatago na eh. Social media, pwede kang siraan, sabihan ka ng mga mali. Yes. Pero hindi mo alam yung pagkatao. Tama. At saka ngayon, sige, ngayon, kasi, thin line na lang yung facts and truth. Very thin line. Dati talagang malawak eh. Alam mo yung katotohanan sa nangyari. Diba? Kasi fact changes. Di ba? Parang, yun yung minsan kailangan nilang maisip eh. Ano yung fact? Fact, humihinga ako ngayon. Pero mamayang 5 minutes, baka hindi na. Di ba? So, the facts change. Pero yung truth, it remains. Di ba? Yun yung minsan nakakaano, na minsan ang hirap i-explain sa tao. Ngayon, di ba, parang everyone can comment. Di ba? Parang everyone. And minsan, may pressure ito. May pressure na sagutin mo. Di ba? May tanong ako sa'yo, no? Hindi ka naman na siguro bago sa'yo to, no? Ano yung di mo malilimutang fake news sa'yo? Parang nalimutan mo. Ay, no. Nalimutan ko na. Hindi ko rin alam. Or hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin. Ganun ka no? Parang mabilis ka mag-move on. May gawin sa'yo o ano. Why? Yun nga, no? Ano lang naman siya. Turo mo nga sa akin yan. Paano mag-move on? Mag-move forward agad-agad. Pag may ginawa sa'yo tao. Parang lagi ko na lang sasabihin ganito. Sa sarili ko rin, ha? Kung sino yung nakakaintindi, siya na lang yung umintindi. Kasi hindi mo, you can only control 5% of the narrative, which is your truth. The 95%, hindi mo na hawak yun eh. May iba-ibang factors na yun. Yun yung kailangan mong isipin. And if you want your peace, pagtuunan mo ng pansin, yung kaya mo lang i-control. Ibang-iba ka na, Ma'am Anthony. Ibang-iba ka na nung magkasama tayo ng 90s. Talagang ano ka na, you're a changed person. Amen. Glory to God. Pero may kaaway ka ba? Nako. Paano mo inaano yun? Paano mo ba tinitreat ang tao na hindi mo nakasundo o nagkaroon kayo ng conflict? Tinitreat mo ba as, paano mo siya tinatag? Kaaway or sige na, move forward na lang ako? Hindi lang nagkakaintindihan. Okay. And ang normaling cause naman ng hindi pagkakaintindihan is lack of communication. So, yun lang. Pero hindi mo para itag na, hindi. Kaaway ko yan. No. And, mabigat yun for me, ha? And I'm sure na pag-aralan ko rin to ng mga kabataan ko. Hindi naman ako anghel. I mean, meron din akong fair shares of stories na ngayon, pag hindi ko na nga lang mabalikan kasi nga, ano na ako eh, parang tapos is tapos. Parang walang hard feeling. So, pag ganun lang siya. Kunyari tayo, hindi nagkaintindihan. Alam mong meron tayong conflict na in the past. Tapos nagkasalubong tayo or nagkita tayo sa isang restaurant. Pag binati kita, babatiin mo ako. Marami na nangyari sa akin ganyan. Oo.
Yung best friend ko pa nagsasabi, di ba kaaway mo siya? Kaaway ko ba siya? Okay. Or kunyari, pag, wala ikaw na, hindi na. pag ikaw na yung napatingin, kahit dati mong naka-conflict, kaya mong batiin na lang or gano'n. Oo. Kasi, basta no hard feelings. Kasi yun yung akin eh. Unless talagang may ginawang mali sa akin, basta again, I can only control myself. So, the rest, siguro, hindi ko rin sinasabing, baka on the other hand, hindi ko rin sinasabi na siya lang yung may problema. Baka nga naman may mali rin ako. Pero because of lack of communication, hindi talaga magkakaayos dahil hindi nyo naiintindihan yung isa't isa eh. Curious ako, no? Kung di ka actress or public servant ngayon, ano kaya ang iyong profession o career? Ano ba pangarap mo nung bata ka bukod sa yumaman? Di ba, lagi naman pangarap ng kung sinong bata yan. Gusto ko yumaman. Nung bata ko, pangarap ko maging cashier. Ay, ganon. Oo. Tsaka artista, yun talaga gusto ko. Ay, hindi, ganon. Kung hindi ako artista, pero hindi. Yung pagiging artista, hindi ko talaga maaalis ha. Parang, kung sa politics side, politiko, yung public servant din kasi hindi mo yun maalis. Pero yung sa politika, kung hindi ako at kung tinawag ako siguro pastor. Wow. Oo. Pero kung hindi man, pero kailangan yun, calling yun hindi yun dahil gusto mo lang or kung tawagin ka. Pero yun, basta sa Pwede church. yun sa inyo? Oo. Yung babae na parang pari na pastor Pastora, nga. yeah. Meron kami nun sa church. Yun I'm also under Pastora Rachel. Yung best friend ko rin ngayon. Nakasama ko sa lahat ng escapades namin before. Pastora na rin siya ngayon. Diba? Na-change talaga rin. So, yan yung pero kailangan yun calling yun, Kung hindi mo calling yun, huwag kang pumasok. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi siya biro. Yeah. Galing. Okay, paano nga pala natawid mo, di ba, showbiz, artista ka, ba't mo naisipang tumawid sa politika? Ano yung storya nun? Yung storya nun talaga, dati pa naman, early on pa lang, meron nang akong gusto. Parang gusto ko talagang maging public servant. Hindi lang siya natutuloy, maybe because also hindi ko rin siya masyadong pinupursue. Meaning to say, gusto ko siya pero hindi ko siya nilalakaran. Diba? I don't put effort. Cut the long story short, sumali ako sa mga organizations, naging part ako ng isang orphanage, naging board member ako noon. Yung mga ganon. Pero hindi just because I want to veer into but because I wanted to serve. Nung time talaga na parang sinabi ko okay, gusto ko na talagang pumasok. It was because of Mayor Vico's second term. Sabi ko, gusto kong maging boss si Mayor Vico. Na-inspire ka? No? Na-inspire ako kasi parang pwede palang maging malinis ang salitang politika. Di ba? Pwede palang may tumayo talaga as a frontliner for good governance. Diba? Tsaka nakita ko, kinilusan mo talaga yan. Yun. Sabi mo, nag-apply ka pa kay Mayor. Hindi porke Angelo De Leon ka na. Sige, kunin natin. Akala nga nila, dahil kay Tita Connie. Sabi ko, hindi. Actually, late na lang talaga nalaman din ni Tita Connie. At saka yun yung ko. Meron akong... hindi ka gumamit ng showbiz friends na parang lopit yun naman ako kay Bossing Vic para kay Mayor. Hindi rin. Kaya ngayon yung ko nung nilakaran ko na, meaning to say, paano ko ba siya nilakaran? Ang unang-una kong ginawa, me and my best friend, nag-post kami na parang inclination of wanting to run. Parang testing the water. Oo. Tapos, lahat na nag-contact nun, yung parang kung tatakbo ka sa Pasig, ganyan, message lang. Lahat yung pinuntahan ko. Isa ba doon yung kaharap mo? Isa ba doon yung kaharap? Alam mo yun. Total, ang storya ng aming pagkakasama ni Con si Angelo,
Yun nga, nag-post siya ng gano'n. Sabi ko, tatakbo to, may Pasig. Message ako, gano'n. Kasi hindi tayo matuloy-tuloy yung pagkikita dahil nga pandemic. Yes, naghigpit. Di ba alam mo naman dati, luluwag higpit. Pero yun. So lahat yung pinuntahan ko, lahat ng nag-message. Only because kasi gusto ko na nga magpakilala. Pero yung main ko, talagang sabi ko, gusto ko talagang mag-apply kay Mayor Vico. Maraming mga lumapit din kung parang, papa, meet kita, ganyan. Ba't hindi nangyari? So, nung time na yun, dumating kami sa punto rin ng asawa ko na, paano pag hindi ka na pa-meet? Walang assurance kasi kilala mo si Mayor Vico, ano siya eh. At saka hindi, yung meeting pa lang, paano kung hindi ka, hindi mo ma-meet si Mayor Vico, tatakbo ka pa rin, ganyan ba? Umabot sa point na, dahil nga ang dami ko na ring nakausap, nababaan, nagsabi na ako sa asawa ko, kay Wawi, sabi ko, patuloy na natin. Kasi sabi ko, ang pangit rin naman kung dahil hindi ako nakuha ni Mayor Vico, hindi na ako tatakbo. Parang ang pangit naman nun on my part na parang sigurista. Sabihin mo, di ba? Parang ganun. Sa dami na nang nakausap ko rin, na parang, tuwing may nakakausap ka, nai-encourage ka, may ibang nakaka-discourage, pero mas lamang yung nai-encourage ka na, oo, nasa tamang lugar ka. Pero sinasabi ko, prayer ko yun lagi kay Lord. If will mo to, unang-una, if will mo to, for me hindi porket makuha ka. Kung will mo to para sa akin, sabi ko, makakausap ko si Mayor Vico. Whether or not kunin niya ako o hindi. Yun yung ko, parang that's my sign. Pero tatakbo ka pa rin, di ba? Ito na, saan namin nangyari? So, umabot sa point nga, nakausap ko na. So, kala mo rin naman, pag nakausap mo na... Ang next problem, approve ka ba? Yung mga gano'n, no? Yung matamis bang oo niya ay makukuha mo. Tsaka hindi pa yata siya sumasagot after ng interview nyo eh. Hindi siya sumasagot pa eh. Walang clear. Walang clear na no, walang clear na yes. So, parang ako, nagbilin lang siya. Meron lang siyang binilin sa akin. Tapos, ginawa ko. So, basta kung ano lang yung sinabi niya, yun lang yung ginawa ko. So, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung Hanggang umabot kami sa point na closed door na, di ba? Nag-message lang siya sa akin na parang, see you soon. Sabi ko pa, ayan na, see you soon. Ito na kaya. Ito na to, sasabihin niya sa akin, hindi ako natanggap. So, sabi ng asawa ko, bakit ang nega mo? Hindi, sabi ko, hindi yung nega. It's just that, pwede kasi yung reality eh. 'Di ba? And parang sabi ko, siya yung tipo ng tao, si Mayor yung tipo ng tao. Nakausap ka na niya at alam niyang meron siyang kailangan ibigay sa yung sagot, whether good or bad, kakausapin ka niya. Totoo naman, 'di ba? Sasabihin niya yun sa iyo kung hindi or oo. So ako lang, I'm setting up myself to prepare myself, not in a negative way, but to protect myself also na pag sinabihan ka ng no, okay lang, kasi tatakbo ka pa rin naman at ang sign mo kay Lord, makausap lang siya. Alam, ang dami nang lumaro sa utak ko noon. Hindi, tsaka, even tayo, nagkakausap, sinasabi mo yun eh. Oo. Wala akong kasiguraduhan pa. Oo, kahit na-meet mo siya. Yeah. Pero nung parang pasok ka na, naramdaman ko rin yun sa'yo. Ang saya natin. Oo. May ibang di ba? Parang kahit pa paano yung parang feeling mo, nakabukas ka ng pintuan ng or yung, alam mo yun, may game, yung pack, gumanon yung bukas ng pinto. Oo. Taong bayan na lang ang magpapapasok sa'yo. Okay, congratulations. Thank you. Sa pagpasa mo sa application mo kay Mayor Vico at sa Taong Bayan ng Lungsod Pasig. Okay, ito, madalas tinatanong ko to sa mga na-interview ko dito sa VNP interviews. Pwedeng personal o career or professional? Pero mas gusto ko yung personal. Mas gusto ko yung personal. Wag lang chismis. Saan ka naiinis? Saan ako naiinis? Kahit maliit na bagay Kasi di minsan may mga ganun tayo. Oo. Yung disorganized. Ganyan, oo. Alam mo yun? Yun, ano ko doon? Kasi nga rin, yung training mo, no? Yung training mo. Bilang artista. I know, right? Yung parang... Kailangan din numero lahat. Or at least kahit papano, well-informed. Kasi kami mga artista, lalo na, kunwari, dinidirect kami.
So, in my case also, parang papupuntahin ka somewhere. O, Well-arranged dapat. Tapos, Oo. tapos pupunta mo doon, parang dapat alam mo rin parang, yun yung ano ko, minsan, doon ako nag-a-adjust. Hindi masama yan, okay lang yan. Oo, pero yun yung akin. Oo, minsan 'di ba sa bahay nga ante tawag diyan minsan ok, 'di ba? Parang pero sa akin hindi siya masama. Oo, kasi lang it's more of hindi ko rin masisisi kasi siguro nakakalimutan nila or nakalimutan nila na bago lang. Hindi ko pa alam kung ano yung or baka ang iniisip again, 'di ba? Nandito nga ako sa kung sino yung nakakaintindi, siyang umintindi. Yung iniisip mo rin, baka kasi iniisip nila, dapat alam mo na din to. Or dapat may ibang nagsabi. Yung mga ganon. So, hindi mo rin naman mas masasabing kasalanan nila. Pero gusto mo sabihin, parang, wag din. Pang-apat na yan, Joke! Melina. Pang-apat na yan, Hindi, pero yun lang. Kasi nga, minsan parang, syempre, kailangan, ready ka rin diba? Ready ka sa lahat. Pero, kung may hierarchy, kumaga yung pagiging ready mo is depende din sa mga taong nakakasama mo na dapat sila yung nag-i-inform. Kasi gano'n yun parang may epekto yan sa lahat Nagkakasundo tayo dyan. Yeah. Gusto ko rin organize. Saan ka natutuwa? Sa maraming bagay, sa maliliit na bagay. Kala ko babaliktarin mo lang yung organize. Hindi naman. Game. Hindi, yung sa maliliit na bagay. Alam mo, isa dun sa parang, ganito pala yung feeling. Yung, in my term nakaka-high sa politics and sa pagiging public servant. Yung meron akong pinuntahan one time. Tapos na yung event. Tapos bigla siyang humabol sa akin. Tapos nagpasalamat lang siya dahil natulungan namin siya. Hindi ko siya kilala. Pero nung lumapit siya sa opisina, natulungan siya. And then talagang personal siya nagpasalamat. Tapos naiyak pa siya. Tapos talagang naiyak rin ako kasi parang first time kong nakita ko yung sincerity nung pagpapasalamat niya. Na parang, yung gano'n, parang wow, nabago mo yung buhay niya. Meron din namang gano'n sa show business. Pero siguro, iba yung sa pagiging public servant. Sabi mo kasi, di ba, ang politics nakaka-high, no? Paano mo mini-maintain, na-feel mo rin yan sa showbiz, yung high na parang, paano mo mini-maintain na kailangan grounded ka? Natutunan ko rin. Iniisip Natutunan ko rin yan in showbiz. Hindi kailangan may neutral ground ka. Oo, I'm sure natutunan kasi dumating rin naman sa panahon na pag may na-achieve ka, yung mayabang talaga. Oo. Hindi yun maalis. Na-feel mo yung entitlement Pero yun nga, may natututunan tayo na kailangan, teka, grounded. Sayad. Ano yan, isa sa pinaka kong lesson is yung humility. Meron akong pinost niyan that everything I have, everything I'm doing, everything that I can do is only by the grace of God. Kung wala yon, hindi ko yun magagawa lahat or hindi ko ito mararating. Yun. I think that's what keeps me grounded. Kasi, ako yung lumalakad, ako yung gumagalaw. Pero kung walang nagbibigay ng grace, ng pagkakataon na gawin ko yun, hindi ko yun magagawa. That's what keeps me grounded. So, yun yung neutral ground ko. Yung neutral ground ko talaga is my personal time with the Lord. Kasi siya din yung nagpapalo sa akin. Iba nagawa rin sa'yo nung yung renewed faith mo. Faith ko, oo, malaki. Thank you, Lord. Oo. Sobrang laki. Kaya nga parang feeling ko... Alam mo yung sinasabi mo yun, naaalala ko yung kantang Sino Ako? Alam mo ba yun? Yung hiram sa Diyos ang aking buhay. Yung parang kundi dahil sa Kanya. Lahat ng ibig sabihin lang doon ng music na yun, parang without Him, you are nothing. Yes, that's true. Oo. And that's that I keep that to heart. Kasi lahat tayo, gusto ko man sabihin na yun tayo lahat. Kasi kung ikaw lang lahat, nakakabaliw. Diba? Imagine mo, kailangan mo ring isipin na at the end of the day, someone
there's got to be someone more powerful, someone higher than you that controls. Sorry, I mean, ang controversial nung controls everything. Pero that's really how it is. Because merong isang nakakakita ng lahat. 'Di ba? Yung ginagawa mo ngayon, may ripple effect yan eh. Hindi lang sa'yo eh. Sa lahat ng nakakasalamuha mo. At hindi lang sa mga, parang hindi lang sa abot ng kamay mo eh. Yung abot din ng kamay ng ibang tao. So, we're all connected. So, yun yung ano ko. Yun yung Totoo. lagi kong... Yun ang dadaanan mo, nakakasalamuha mo. Totoo, may nagsasabi niyan eh. Sabi, alam mo, yung nadaanan mo na tinanguan mo ngayon, na ginanon mo, nginitian mo, malay mo, may pinagdadaanan siya. Malay mo, medyo na ano mo siya, na-boost mo siya. Oo. Your smile, yun nga yung sinasabi. Kaya minsan ako, pag hindi ako nasa tamang timpla, oo. Pag hindi ako nasa tamang timpla, I take time in the bathroom to seclude myself. Kasi nga, yun lang yung kaya kong i-control. 'Di ba? Pag na-arrange mo na yon, pag naayos mo na yun sa sarili mo, saka ka lumapit. Kasi hindi mo pwedeng isipin araw-araw or oras-oras na sila mag-adjust sa akin. May pinagdadaanan din ako. Sila rin meron eh. Alam mo yun, yung hindi ako masyado nang nag-iisip kung anong iisipin ng ibang tao. Pero mas iniisip ko kung ano yung nabibigay ko sa ibang tao. Alam mo, last na, nabanggit mo si Lord. Of course, ang parents mo hindi natin i-discount. Yes. Sa nakikita ko kasi sa'yo, sa tagal rin nating nagkakasama, yung asawa mo, iba yung ano niya sa'yo. Hindi, I mean, parang... Pwede ko ba sabihin na parang hindi mo kaya mabuhay nang wala siya? I mean, hindi naman sa nakaasa ka. Yes. Parang best friend mo siya eh. Sobrang... Neutral ground ko rin siya. Oo. Siya rin yung... Magulang mo na rin. Ganito. Siya yung sa kwento mo eh. Oo. Siya yung... Yes, we don't discount my mom. Hindi dahil hindi natin siya napag-uusapan. Wala siya sa picture ng buhay ko. Pero kung kay Wowie kasi, siya yung... for me, manifestation ng pagmamahal ni Lord sa akin. Here on earth. 'Di ba? Yung kung feeling kong gusto kong yakapin ni Lord, parang nabibigay yun sa akin ng asawa ko. Hindi ko sinasabing siya yung Diyos ko, pero alam mo yun, siya yung at least kahit papaano, siya yung may kayang sabihin kung ano yung mali sa akin. Na Totoo. hindi ko, syempre, inaaway ko rin siya minsan. Di ba? May discussion din kami. Pero makikita mo na sa kanya rin ako kumukuha ng lakas. Ay, ang bongga nito. Hindi kasi nakikita ko nga eh. Parang na-observe ko eh. Parang kapatid. Critic mo. Best friend mo. Magulang mo. Correct. Kung pagsabihan ka na, hindi naman sa binubulyawan or yung parang dapat ganito, mali yung ganito. Oo, dahil nakilala mo na rin siya. So, yeah. Inaano ka niya, siya yung parang tourist guide. This way, Angelo. Pero meron yung may mga sabunutan yan on the side. Perfect. May mga gano'n na. Gusto ko lang. Habang hinihilak ni ginagano. Gusto ko lang rin. Hindi, gusto ko lang i-honor. Napakatahimik no asawa mo. Hindi hindi napaka-outspoken sa public. Wala, tahimik. Pero gusto ko lang siyang i-honor rin sa usapan natin ngayon. Alright, so yun lang. Maraming salamat. You're welcome.